Sa gitna ng malamig na hangin ng Baguio, ay may isang tahanan na matagal ng tahimik, ngunit kailanman ay hindi payapa. Puting-puti sa labas, ngunit madilim sa loob. Bawat bintana ay tilay may mga matang nakamasid. Ang mga dumadaan ay napapalingon at ang mga taong umaakyat sa Session Road ay hindi nagtatagal sa tapat nito. Ito ang bahay na sinasabing may mga kaluluwang kailanmay hindi nakalabas. Ito ang Laperal White House. Noong 1920, ang Baguio ay bagong-bago pa lamang. Sariwa ang hangin at tanging mga turista at mayayamang pamilya lamang ang may kakayahang magpatayo ng bahay dito. Isa na rito ang pamilyang Laperal, mga negosyanteng may dugong Kastila. Ang patriarka na si Don Roberto Laperal ay kilala bilang istrikto ngunit mapagmahal sa pamilya. Ipinatayo niya ang bahay bilang simbolo ng karangyaan. Matibay na nara ang sahig, may mga bintanang gawa sa kapis at veranda na may tanaw sa buong lungsod. Sa bawat sulok, naroon ang tawanan ng mga anak, ang halakhak ng mga bisita at ang kaluskos ng mga sayawan tuwing pista. Ngunit dumaan ay kalawang digmaang pandaigdig. Ang Baguio na dating pahingahan ay naging kuta ng mga sundalong Hapon. Sinakop nila ang Laperal White House. Ang tahanan na noon ay puno ng kasiyahan, naging tagpuan ng iyak at bighati. Sinasabing dito raw isinagawa ang mga interogasyon. May mga sundalong dinadala ang mga bihag sa loob at bihirang may lumabas na buhay. Ang ilan ay pinilit magtrabaho bilang tagalinis, ang iba tuluyang naglaho. Mula noon, naniniwala ang mga taga-Baguio na may naiwan sa bahay na iyon. Mga kaluluwang hindi pa tapos sa kanilang kwento. Pagkatapos ng digmaan, sinubukan ng mga Laperal na ibalik ang sigla ng bahay na iyon. Ngunit kakaiba na ito. Ang mga ilaw sa pasilyo ay biglang umiilaw mag-isa. Ang mga pintuan ay bumubukas kahit walang hangin. At gabi-gabi ay may naririnig daw na yabag ng bata sa hagdan. Sinasabi ng mga kamag-anak, isa sa mga batang Laperal ay nasawi sa aksidente sa hagdanan. Mula noon, ang kanyang mga yabag daw ay maririnig tuwing 3:00 ng madaling araw. Paglipas ng mga dekada, naging alamat sa mga taga-Baguio ang mansyon. May ilan na mga nangahas pumasok. Isang pulis ang nag-round doon. Habang nililibot ang ikalawang palapag, ay may naririnig siyang batang tumatawa. Paglingon niya, may maliit na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Pero mag-isa lang siya sa kwarto. Isang magkasintahan ang kumuha ng litrato sa harap ng bahay. Nang maipa-develop nila, may isang babaeng nakasilip sa bintana, nakasuot ng lumang bestida, nakangiti. Noong 2013, may grupo ng mga paranormal investigators ang pumasok. Sa kanilang EVP recording, may boses na humihingi ng tulong. Mahina, ngunit malinaw. Maraming teorya kung bakit hindi matahimik ang bahay. Sabi ng ilan, ang mga biktima ng Hapon ay nananatili dahil walang proper burial. Ang iba naman, ang alaala ng pamilyang Laperal ang naiwan, na tila ayaw bumitaw sa tahanang kanilang minahal. May mga eksperto ang nagsasabi na ang matinding emosyon, takot, galit o pagmamahal ay naiwan bilang enerhiya ng lugar. At ito raw ang mga nararamdaman ng mga pumapasok sa White House. Binili ng isang pamilyang mayaman ang mansyon para gawing art gallery. Sinubukan nilang bigyan ito ng buhay, painting, ilaw at exhibit. Ngunit kahit bukas sa publiko, may mga bisitang nagreklamo. May malamig na hangin daw na biglang dumadaan at may babaeng bumubulong sa kanilang likod habang nakatingin sa obra. Pagkatapos ng ilang taon, muling isinara ang mansyon. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Tahimik, nakamasid at naghihintay. Matapos ang ilang dekadang katahimikan, muling binigyang buhay ang Laperal White House. Ang dating tahanan na puno ng hiwaga at kababalaghan ay ginawang isang fine dining restaurant na tinatawag na Joseph's. Dito pinagsama ang kasaysayan at karangyaan. Ang mga dingding, sahig at kisame ay nananatiling halos orihinal, parang nagdudugtong sa nakaraan at kasalukuyan. Sa bawat kandilang kumikislap at pinggang inilalatag, tila may mga matang nakamasid, tahimik, ngunit naroon.
Sabi ng iba, habang kumakain ka, minsan daw ay maririnig mo ang marahang yabag sa hagdan o ang malamig na ihip ng hangin na dumadaan sa iyong balikat. Ngunit sa kabila ng kababalaghan, ang Josephs ay patunay na ang Laperal White House ay nananatiling buhay sa bawat kwento, sa bawat hapunan, at sa bawat taong muling bumabalik upang maranasan ang kakaibang ganda nito. Ang Laperal White House ay hindi lamang kwento ng mga multo. Isa rin itong paalaala ng kasaysayan, digmaan, pamilya, at mga alaala na ayaw mabaon sa limot. At marahil, ang totoong kababalaghan ay hindi dahil sa mga anino o espiritu, kundi ang paraan ng mga lugar na ito, na pinapaalala sa atin na ang bawat tahanan ay may sariling puso at kirot. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na pumasok sa Laperal White House mag-isa, sa gitna ng gabi, tatanggapin mo ba? I-comment mo sa ibaba ang sagot mo, at kung gusto mo pa ng mga kwentong katulad nito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Magkita tayo sa pangalawang gabi sa channel na ito.